Marco Reyes, hari ng mga lobo ng bansang dragon. Anak, nasaan ka ba talaga? Saan? Krusluwalhati tauhan ni Andrea Santos. Guro. Yung nasa litrato, Krusluwalhati tauhan ni Andrea Santos. Asawa mo ba siya? Oo, maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Santos Liana, tunay na ina ni Sofia Garcia. Mahal, anong hiling mo? Sana matapos na ni tatay ang mga kontrabida, batang Sofia Garcia, anak ng hari ng mga lobo ng bansang dragon. Makauwi ng ligtas, samahan ako sa aking kaarawan. Ang batang Sofia Garcia, anak ng hari ng mga lobo ng bansang dragon. Ang hiling na ito tiyak na matutupad. Hindi ba pwedeng hindi ka pumunta? Si tatay ay lalaban sa masasamang tao, siya ang aking dakilang bayani. Mahal. Kasalanan ni tatay makinig kang mabuti sa iyong ina. Ito ay isang pares ng kambal na jade na medalyon, si tatay ay may isa. Ito ay regalo ni tatay sa iyo, regalo sa kaarawan. Dapat palagi mong daladala. Tatay, gagawin ko, daladala ko ito. Mabuti. Hari ng mga lobo, oras na para umalis. Asawa, alis na ako. Guro, magmaneho ka na. Pasensya na, mayroon ng pasahero. Umalis ka na. Baba, tumatakbo ka pa, gago. Dalhin. Siya ang babaeng nasa litrato mo, mukhang magkamukha kayo. Sagitin mo ako. Tigil. Sofia Garcia, anak ng hari ng mga lobo ng bansang dragon. Talagang magkapareho. Matandang hayop, huwag kang makialam. Itong babaeng ito, protektado ko. Galit ka sa akin? Ngayon, wala kang makakaligtas dito. Si Clara de la Cruz, emperador ng madilim na kaharian. Ang aura ng hari ng lobo, 18 taon na, unang beses itong lumitaw. Bumalik na ang hari ng lobo. Ihanda ang sasakyan, bilis. Sasalubungin natin ang hari ng lobo, oo. Ano? Huwag kang lalapit. Kung hahayaan kitang makaalis ng buhay dito, susunod ako sa apelido mo. Kulang pa ba ang suntok? Tapos ka na, gago. Pinalo mo ako. Ako ay tao ni Daniel Lim. Ang pamilyang Aquino ni Daniel ay isa sa 4 na dakilang angkan, ang pinakamataas. Ang sumasalungat kay Daniel sa buong lungsod ng karagatan. Walang ligtas sa iyo. De la Cruz Marisa, sa loob ng 18 taon-taon, sa araw na ito, ipinapunta mo ako kay Miguel. Hindi ko maintindihan, ikaw ay ating De la Cruz Marisa. Bakit sa isang matandang lalaki na nasa gitna ng edad hindi mo makalimutan? Ano ang alam mo? Mag-isa niyang nilusob ang kontinente ng kanlurang Asya, isang labanan ang nagbigay ng kapayapaan sa ating bansang dragon. Siya ay kilala bilang Kaluwalhatian ng bansang dragon. hari ng mga lobo ng bansang dragon. Ano ang sinabi mo? Siya ay hari ng mga lobo ng bansang dragon. Mukhang may problema siya ngayon. Sinong tao ang lakas ng loob? Malamang mga tauhan ni Diego Aquino. Pamilyang Aquino, hindi ko narinig. Ang pamilyang Aquino, hindi mo narinig? Javier Villanueva, dapat narinig mo na. Ang nasa likod ni Diego Aquino ay ang taong ito. Siya ay ating bansang dragon, pinakabatang mandirigma. Pagkalipas ng 3 araw, si mandirigmang Javier ay nasa lungsod ng Karagatan Hotel, magsasagawa ng seremonya ng paghalili bilang hari ng mga lobo. Ipapahayag na siya ang bagong hari ng mga lobo. Bagong hari ng mga lobo, pinapayagan ang kanyang mga tauhan na gumawa ng masama, wala siyang karapatang maging. Kung sasabihin mong wala siyang karapatan, wala. Akala mo ba ikaw ay iginagalang na dating hari ng mga lobo? Kung sasabihin ko, ako nga. Wala yan. Ang dating hari ng mga lobo, 18 taon na ang nakalipas ay wala ng balita. Ang dating hari ng mga lobo, sa ibang bansa ay nagtayo ng malaking pangalan. Ang gayong dakilang tao, paano magiging tulad mo na marumi ang itsura? Ang dami mong sinasabi. Maging matalino ka. Kung hindi mo ibibigay ang babaeng ito ngayon sa akin, ikaw ay naghahanap ng kamatayan.
Pasensya na. Ang babaeng ito, protektahan ko. Tumigil ka. De la Cruz Marisa, nakatatandang babae ng underground. Marisa, bakit ka nandito? Gagalawin mo siya? Marisa, isa lang siyang dukhang taxi driver. Nakikialam sa usapin ni Diego. Nangangahas si Diego, nasaktan siya. Maniniwala ka bang pagkatapos ng gabing ito, wala ng pamilyang Aquino? Marisa, lalakas loob mong saktan ako kahit na ikaw ay ang reyna ng underground ng lungsod ng karagatan. Pero si Diego ay nakipag-alyansa sa magiging bagong hari ng mga lobo, si Javier Villanueva. Saktan mo ako? Hindi lang ito kahihiyan kay Diego, kundi kay Javier din. Para sa isang dukhang taxi driver, sasayangin mo ang iyong kinabukasan. Sulit ba? Dukhang taxi driver, alam mo ba na sa isang salita lang niya, maaari niyang lituin ang pamilya Aquino? At ang tinatawag mong bagong hari ng mga lobo, kung wala ang kanyang pahintulot, sa tingin mo ba karapat-dapat siya? Yeah, talagang ano ang pagkatao. Patay na tao. Hindi na kailangan malaman ang sagot. Marisa, iligtas mo ako. Marisa, patawarin mo ako, Marisa. Kunin na siya. Marisa. Marisa, patawarin mo ako, Marisa. Marisa. Bakit mo ako iniligtas? Si Diego ay isang bully sa kabisera. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Paano magkakaroon sa mundo ng taong kamukhang kamukha? Baka naman, siya ba talaga ang anak ko? Ano ang gagawin mo? Hoy! Daniel, wag mong galawin ang tatay ko. Bababa ako ngayon. May nangyaring masama. Tatay, ito ang drawing ko. Ito si nanay, ito ako, ito si tatay. Ang galing. May emergency ako. Ito ang contact number ko. Pagkatapos kong ayusin ito, babalikan kita para magpasalamat. Tatay. Uy Miguel, ayos ka lang ba? Bilisan mo. Trace agad ang numerong ito. Kailangan ko siyang mahanap. I-check mo na. Miguel, yung taong hinahanap mo, sino ito? Yung babaeng kanina. Noong bata pa ang asawa ko, parehas na parehas. Malaki ang posibilidad na anak ko siya. Gusto ko lang makasigurado. Kung ang babaeng ito ay hindi anak mo, ano ang gagawin mo? Kung hindi, maghahanap ulit. Kung buhay, dapat makita. Kung patay, dapat may bangkay. Tatay. Bautista Dangke amang umampon ni Bautista Mila. Ayos ka lang ba, tatay? Mila. Mila, umalis ka na. Umalis ka na! Aquino Diego Tuta ni Villanueva Javier. Mga hayop silang lahat. Umalis ka na! Sabi ko, mag-ingat ka sa sinasabi mo. 'Di ba? Nagpautang ako sa anak mo para sa gamutan mo. Ako pa ang mali. Babayaran ko ang utang ko sa'yo. Huwag mong saktan ang tatay ko. Magbabayad ka? Ano ang ipambabayad mo? Dahil sa bar at sa mga kantang basura mo, mababayaran mo ba ang utang mo ng buo? Sobra ka na. Usura ito, labag sa batas ito. Ako ang sobra, utang ay dapat bayaran. Natural lang yan, Mare. Itong hayop. Mila, umalis ka na. Sawi ang tatay mo, umalis ka na. Sobrang lapit ng mag-ama. Diego, ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. O magbayad ka, o kaya sundin mo ang sinasabi ko. Ibenta mo sa akin ang puso mo. Nanaginip ka. Mamamatay na lang ako. Hindi ko hahayaang si Bautista Mila gawin yun. Ang tapang-tapang mo, ha? Tara, hilahin niyo itong matandang walang silbi bumalik dito. Iimbitahan ko siya sa hotpot. Ate, nahanap ko na ang lokasyon. Si Aquino Diego at marami siyang kasama ay pumaligid sa bahay niya. Nako, nasa panganib siya. Huwag. Aquino Diego. Pakawalan mo ang tatay ko. Tito Chen, ang gusto mo ba sa kaliwa o sa kanan? Hayop ka. Huwag mong gamitin ako para takutin si Bautista Mila. Aba, ano bang sinasabi mo dyan? Paano ko naman siya tatakutin? Ako, inaanyaya lang kita na kumain ng hotpot kasama ako. Hayop ka. Galaw. Huwag. Bautista Mila, huling tanong ko sa'yo, magdo-donate ka ba? O hindi?
Sige, alam ko na ang sagot. Huwag. Pipirma ako. Pipirma ako. Pipirma ako. Tay. Tay! Nakita nyo na lahat, di ba? Hindi ko siya pinilit ha. Kusang loob niya yan. Halika. Nandito ang kontrata. Pirmahan mo na. Kasunduan sa kusang loob na donasyon ng organ. Wala nang paligoy-ligoy. Pirmahan mo na. Bilisan mo. Huwag. Sa tagal kong nabuhay, ang ganitong kahilingan, ngayon ko lang talaga naranasan. Halika. Gawin na. Huwag. Tay. 18 taon mo akong pinalaki. Ngayon, oras na para bayaran ko ang utang na loob. Alagaan mo ang sarili mo. Mila. Wag. Ako'y kahit itong matandang katawan ko makikipaglaban sa kanya para hindi siya magtagumpay. Tay. Ay, kung gusto mong mamatay, ibibigay ko sa iyo. Mamatay ka. Suntok! Wag. Huwag. Higil. Tigil. Ay, kayo talaga? Hindi ba ninyo narinig? May sasabihin si Miss Chen? Bakit kayo nagmamadali? Pitawan. Puso ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko sa iyo. Kung gagalawin niyo pa si tatay ko, maging multuman ako. Hindi ko kayo patatawarin. Ako, ang dakilang binata ng pamilyang Aquino, syempre, tutuparin ko ang aking salita. Huwag. Tito, bakit ka nandito? Dapat kayong mamatay. Tito, umalis ka na. Wala ito sa'yo. Si Daniel Lim ay isang baliw. Kung tutulungan mo ako, mamamatay ka. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Matandang walang modo. Gusto mong maging bayani para sa babae? Hindi mo ba nakikita? Ilang taon ka na ba? Kaya mo pa bang lumaban? Bakit pa? Makialam sa gulo na ito? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ay matandang tao, kaya mong lumaban. Ano ang magagawa mo? Ngayon sa labas, lahat ay nakadepende sa kapangyarihan at background. Kumpara sa katayuan, Ang inyong pamilyang Aquino sa harap ko. Ano ba kayo? Ikaw, isang driver ng lumang sasakyan. Anong katayuan ang mayroon ka? kung sasabihin ko ang aking pagkatao, natatakot ako na ang inyong pamilyang Aquino ay hindi makahabol. Hindi makahabol ang aking pamilyang Aquino kahit papaano ay ang nangunguna sa 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng Karagatan, maliban kay Andrea Santos ang reyna ng ilalim at kay Clara de la Cruz ang emperador ng madilim na kaharian. Ang aking pamilyang Aquino ay walang kinakatakutan. Ang 2 taong sinabi mo, Ay nararapat lamang sa harap ko, magluho at yumuko. Isang nakatatandang duwag na mahilig magpantasya, alam ko. Pero ang may sakit na tulad mo, Ay bihira talaga, ikaw ang may sakit. Tumutulong sa masama, walang konsensya. Kapag dumating si Andrea Santos, hayaan mo siyang gamutin ka ng personal. puro ka Andrea Santos ano, ang kanyang titulo bilang reyna ng ilalim ay hindi basta laruan, tama ba? Sa tingin ko naghahanap ka ng gulo. Ikaw ang dapat mamatay. Ikaw dapat ang mamatay. Ay ate, anong nagdala sa iyo dito? Nabulag ka na ba? Paano mo siya nagawang mangahas? Ate, ibig mong sabihin kaibigan mo siya? Kaibigan? Hindi ako karapat dapat maging kaibigan niya kahit na. Ay ate, nagbibiro ka yata. Ikaw ang reyna ng ilalim, ang itim na rosas ng lungsod ng Karagatan. Reyna ng ilalim, namumuno ka sa buong underground ng lungsod ng Karagatan. Walang tao na hindi mo karapat dapat makilala. Tumigil ka na. Kung gusto mong mabuhay ang pamilyang Aquino, ngayon kitilin mo ang sarili mong buhay. Andrea Santos? Tinatawag kitang ate, sa tingin mo takot ako sa iyo.
Sasabihin ko sa iyo ang totoo, nakipag-alyansa na ako kay Villanueva Javier. Si Villanueva Javier, sa loob ng 3 araw ay magdaraos ng seremonya ng pagiging hari ng mga lobo. Sa panahong iyon, ang 3 bituin ng hari ng mga lobo, si Mendoza Ramon, ay dadalo rin upang koronahan si Villanueva Javier. Kahit ikaw ay reyna ng ilalim ng lungsod ng karagatan, kapag si Villanueva Javier ay naging bagong hari ng mga lobo, ang paglipol sa iyo ay isang salita lamang. Ang pagiging hari ng mga lobo, ganyan ba kayayabang? Matanda, ito ang dahilan kung bakit mo ako hinahamon. Pero sinasabi ko sa iyo, ang iyong sandalan sa harap ko ay wala. Ang iyong sandalan ay ang tinatawag na magiging hari ng mga lobo na basura. Paano mo nainsulto si Villanueva Javier? Ano ngayon kung hindi respetuhin? Andrea Santos, binabalaan kita, huwag kang gumawa ng kahit ano. Kung ginalaw mo ako, parang sinampal mo si Villanueva Javier. Ano ngayon kung ginalaw? Ano? Sinasabi ko sa iyo, ang iyong sandalan ay isa lamang, reyna ng ilalim ng lungsod ng karagatan. Kapag si Villanueva Javier ay naging bagong hari ng mga lobo, lipulin siya sa isang salita lang. Gusto mo bang ilibing silang lahat? De La Cruz, Marisa, putang ina mo, sinaktan mo pa ako. Ngayon ayaw ko makakita ng dugo dito. Bumalik ka at sabihin kay Villanueva Javier. Tinutulungan ang masama. Ginagamit ang kapangyarihan para apihin ang iba. Makalipas ang 3 araw, hindi siya aakyat sa trono ng hari ng mga lobo. Ito ang sinabi ko, si Reyes Miguel. Ngayon, umalis ka na. Itay, isasama kita sa ospital. Hindi. Makinig ka sa akin. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang pabigat sa iyo. Itay, wag ka muna magsalita. Pumunta muna tayo sa ospital, Mila. Kung hindi ako magsasalita ngayon, wala nang pagkakataon. Ikaw ang pinaka-inaalala ko. Kasalanan ni Itay. Walang kakayahan si Itay. Walang kakayahang protektahan ka. Itay, wag mong sabihin iyan. Inalagaan mo ako ng 18 taon. Kahit gaano pa karaming hirap at pagod kasama ka, kusang loob ko yon. May tatay si Bautista Mila. Nagkamali ba ako ng pagkilala? Si Itay ang pabigat sa'yo. Pasensya na. Itay, tumigil ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Pumunta muna tayo sa ospital. Pumunta muna tayo sa ospital. Makinig ka sa akin. Kung hindi ako magsasalita ngayon, wala nang pagkakataon. Ang totoo, Hindi ako ang tunay mong ama. Tatay, ano bang sinasabi mo? Anak. Anak. noong araw na pinulot kita sa iyong katawan, suot mo na ito. Pangil ng lobo na palawit. Maaring ito ay Ang tunay mong ama na iniwan para sa iyo. Bakas ng iyong pinagmulan. Miss ko na si tatay, tinitingnan ko lang ito, tiyak na babalik si tatay. Ingatan mo ito. Dapat talaga mong ingatan. Hanapin mo ang tunay mong ama. Para siya ay tiyak na dapat alagaan. Alagaan ng mabuti. Ng mabuti, ng mabuti. Ng mabuti. Ikaw, tatay. Gising ka, tatay. Tatay. Kuya, sabihin mo, sa mundong ito, talaga bang kami na walang kapangyarihan at impluwensya, dapat ba talaga kaming mamatay? Bakit? Bakit ang mga hayop na ito ay nakakawala sa parusa? Huwag kang mag-alala, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Tiyak kung sila ay Dugo sa dugo. Tatay, ito ang paborito mong alak. Dati, tinatago mo. Ngayon, nasa ilalim ka na. Tatay, sa susunod na buhay, huwag mo na akong kilalanin bilang anak mo. Kasalanan ko ang lahat. Mila. Ang patay ay hindi na mabubuhay. Magpakatatag ka. Tito, ang aking ama ay mabuting tao sa buong buhay niya. Siya ang nagbigay sa akin ng pagmamahal ng isang ama. Siya ang nagbigay sa akin ng tahanan. Sa buong buhay niya, wala siyang ginawang masama. Ngunit nagtapos siya ng ganito.
Paano ko ito tatanggapin? Dante, salamat sa pag-aalaga mo sa aking anak na babae sa loob ng maraming taon. Ang iyong kabutihan sa pagpapalaki sa kanya, ako si Marco, ay hindi ko malilimutan. Hari ng mga lobo. Hindi mo balak kilalanin ng iyong anak na babae? Hindi pa tamang panahon. Dumating na ba si Ramon? Dumating na. Anak, tiyak na gagawin ni tatay para sa'yo at sa iyong ama-amahan ang katarungan. Tayo napuntahan muna natin siya. Maligayang pagdating, hari ng mga lobo. Maligayang pagdating, hari ng mga lobo. Ang tungkol kay Gabriel, alam mo ba? Si Gabriel ay umaasa kay Haring Ricardo, mapagmataas at mapang-api. Haring Ricardo, may balak na magalsa. At ano? At nalaman ko pa, ang pagkamatay ng iyong asawa, maaaring may kinalaman si Haring Ricardo. Ano, mahal? Umuwi na ako, mahal. Mahal, anong nangyari sa'yo? Mahal, gising mahal ko. Simula ngayon, aalis na ako sa pangil ng lobo. Ang paghihiganti sa pagkamatay ng aking asawa, ako mismo ang gagawa. Pagkalipas ng 3 araw, malalaman na ang katotohanan. Ipadala mo sa kanya ang pana ng hari ng mga lobo at ipahayag sa buong mundo na ako bilang hari ng mga lobo ay dadalo. Ginoo, ang pana ng hari ng mga lobo ay simbolo ng hari ng mga lobo. Gusto mo pa siyang manahin ang trono ng hari ng mga lobo? Gawin mo ang sinabi ko. Opo. Si Gabriel upang makahanap ng pusong tugma, pumatay na ng 100 tao para kunin ang puso. Tulad nitong hayop na walang konsensya, bakit siya magiging hari ng mga lobo? Hindi siya karapat-dapat. Kapag lumitaw ang pana ng hari ng mga lobo, tiyak na may dugo ang mangyayari. Ang dugo bukas ay tiyak na kanya. Ang may kapusong kailangan ko. Nahanap na ba? Gabriel, yung nasa edad 40, matandang iyon biglang sumulpot at iniligtas ang babaeng iyon at sa likod niya ay si Dela Cruz Marisa ang sumusuporta sa kanya. Wala talaga kaming magagawa sa kanya. Walang kakayahan, pabigat na walang silbi. Oo nga, at yung si Marco, matandang iyon, sabi hindi ka raw karapat dapat maging hari ng mga lobo. Sabi niya hindi karapat dapat, sino ba siya? 3 malupit na tao ng pangil ng lobo na si Ramon ay nagpadala ng tao para sabihin sa akin na ang nawala sa loob ng 18 taon na dating hari ng mga lobo ay dadalo sa aking seremonya ng pagiging hari ng mga lobo. Binabati kita Gabriel, ikaw ang bagong hari ng mga lobo. Ipinapakita nito kung gaano ka-importante sa kanya. Sige na nga. Hayaan mo, pag ako na ang hari ng mga lobo, saka ko na kayo haharapin. Ginoong Gabriel, dahan-dahan po, tara. Maligayang pagdating, Ginoong Gabriel. Maligayang pagdating, Ginoong Gabriel. Tumayo na po kayo. Salamat sa inyong lahat. Kahit abala kayo, naglaan kayo ng oras para dumalo sa aking seremonya ng pagiging hari ng mga lobo. Naglingkod ako sa digmaan ng maraming taon. Pinagkatiwalaan ako ng pinuno ng bansa. Ngayon inutusan niya ako na mamuno sa panggil ng lobo at maglingkod ng tapat sa bansang dragon. Ako, si Gabriel Fernandez ay hindi magkukulang sa tiwala ng pinuno ng bansa. Si Ginoong Gabriel ay isang batang bayani, talagang isang karangalan para sa bansang dragon, isang huwaran para sa ating lahat. Tama, hindi lamang ngayon si Ginoong Ramon ang darating upang batiin, pati na rin ang dating hari ng mga lobo na nawala ng maraming taon ay nagpadala sa kanya ng sandata ng pagpasa ng kapangyarihan, ang pana ng hari ng mga lobo. Makikita na siya ay lubos na pinagkakatiwalaan ng dating hari ng mga lobo. Ang dating hari ng mga lobo bagaman, nawala ng 18 taon, ang kanyang pangalan ay laging nagbibigay takot sa mga hangganan. Sa lahat ng mga taon, ang mga dayuhang kaaway ay hindi nangahas na lumabag kahit isang hakbang sa ating bansang dragon. Ang makakuha ng pagkilala mula sa gayong dakilang tao ay nagpapakita na ang talento ni Ginoong Gabriel ay napakahusay. Ngayon si Ginoong Gabriel ay bumalik bilang mandirigma at umakyat sa trono ng hari ng mga lobo. Tulad ng dragon na bumalik sa dagat at agila na yumanig sa langit. Ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa lungsod ng karagatan ay naghanda rin ng mga regalo para sa iyo. Pakiusap, tanggapin ninyo. Binabati ka namin Ginoong Gabriel, naway maging walang hanggan ang iyong swerte. Tumayo na kayong lahat. Si Sofia Garcia ay dumating upang humingi ng katarungan kay Ginoong Gabriel. Babaeng walang hiya, paano ka nangahas pumunta at manggulo sa seremonya ni Ginoong Gabriel? Hoy! Gusto mo bilang hari na ipaglaban ko ang iyong katarungan?
Hayop na ito. Para mapasaya ka, pinilit niyang maging bayaran ang mga inosente, kinuha ang aking puso at pinahamak ang aking ama. Bilang bagong hari ng mga lobo ng Bansang Dragon, isang pinuno ng henerasyon, papayagan mo ba siyang gawin ang gusto niya ng walang parusa? Bilang bagong hari ng mga lobo ng Bansang Dragon, ang katarungang ito ay dapat kong ibigay sa iyo. Gayunpaman, Mrs. Sofia, maaari mo ba akong tulungan bilang kapalit? Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong hiramin ang iyong puso. Pinatay ninyo ang aking ama. At gusto ninyo ang puso ko. Imposible iyan. Dahil Miss Sofia ayaw ng aking katarungan, huwag mo akong sisihin. Diego, binibigyan kita ng huling pagkakataon kung mabigo ka ulit. Patay. Huwag kang mag-alala, Ginoong Javier. Sofia, Ginoong Javier, nakipaglaban para sa bansa. Ang puso ay nagtamo ng matinding pinsala. Ang buong lungsod ng karagatan, ang tanging puso mo ang pinakatugma. Ibibigay mo ang iyong puso ilabas. Ay isang serbisyo sa Bansang Dragon. Bakit ko siya namatay ng walang kasalanan? Ang buhay ng mahihirap ay walang halaga, walang tao. Ang magmamalasakit sa inyong buhay o kamatayan, hawakan siya. Tatay. Ang mga tao ay may iba't ibang antas. Walang kwentang tao kapag namatay lang, gawin na. Tigil? Bakit ka nandito? Sinabi ko, ipaglalaban kita para sa hustisya ng tatay mo. Hindi ako mambabali ng pangako. Matandang gago, talagang may daan ka sa langit na hindi mo dinaanan at pumasok ka sa impyerno na walang pintuan. Nung nakaraan, dahil nasa likod mo si Andrea Santos, pinahiya mo ako ng husto. Ngayon may bagong hari ng mga lobo ng Bansang Dragon na namumuno, ikaw walang takas. Para sa sarili mong kapakanan, pinapatay mo ang mga inosente. Karapat-dapat ka bang tawaging hari ng mga lobo ng Bansang Dragon? Kung karapat-dapat si Villanueva Javier, hindi ikaw, matandang gago, ang magsasabi niyan. Tumahimik ka. Andrea Santos, kapag pumalo ka ng aso, dapat mong tingnan ang may-ari. Sa lugar ko, Villanueva Javier, sumuntok ka, naisip mo ba ang kahihinatnan? Suntok lang. Sa harap niya, ano ba si Villanueva Javier? Ano ako? Sa edad kong 18, pumunta ako sa digmaan. Nag-iisa, nilipol ko ang pinakamalaking grupo ng krimen sa Bansang Dragon. Iginawad bilang Supreme General. Hanggang ngayon, marami na akong tagumpay sa labanan. Ibinigay sa akin ng matandang hari ang pana ng hari ng mga lobo upang koronahan ako. Sa buong Bansang Dragon, ako ang pinakaaasam. Sa tingin mo, ano ako? Ibinigay sa iyo ng matandang hari ang pana na ito. Hindi upang koronahan ka. Para saan? Para sa 800 milyong tao ng Bansang Dragon tulad ni Bautista Dante na humihingi ng hustisya sa iyo. Humingi ng hustisya. Akala mo ba ikaw ang hari ng mga lobo? Alam mo ba? Ako ang nag-utos kay Clara de la Cruz na dalhin ang pana ng hari ng mga lobo. Marco Reyes, isa ka lang namang miserable na driver, basura na nabubuhay sa ilalim, at nagpapanggap kang hari ng mga lobo? Ang ulo mo nasipa ba ng asno? Kung ikaw ang hari ng mga lobo, ako ay ang tatay ng hari ng mga lobo. Tama si Diego, ang hari ng mga lobo ay mahalaga sa bansa. Hindi siya maihahambing sa basurang tulad niya, isang basura mula sa ilalim. At nagpapanggap na hari ng mga lobo, talagang walang takot ang mga mangmang. Tumahimik, kayo mga bulag na basura. Andrea Santos, ano ang masasabi mo? Kahit papaano ay reyna ng ilalim ng lungsod ng karagatan. Pero isang miserable na driver ang nanloko sa iyo? Sinabi niya siya ang hari ng mga lobo. Ewan ko ba, naniniwala ka ba talaga siya? Ay ang hari ng mga lobo, talagang bulag ka sa tunay na dragon. Siya ay walang kwentang dragon. Ang hari ng mga lobo, tinanggal ang lahat ng dayuhang kaaway. Pinoprotektahan ang ating Bansang Dragon sa kapayapaan sa loob ng libu-libong taon. Siya ay nagpapanggap, maniniwala ka ba? Maaari siyang hatulan ng kamatayan. Hatulan ako ng kamatayan? Kahit si Clara de la Cruz ay walang karapatan. Mga hambog, pinangalanan mo si Mendoza Ramon. Hindi na kailangan si Mendoza. Kaya kitang hatulan ng kamatayan. Ikaw ay hindi karapat-dapat.
Hindi ako karapat-dapat. Bilang bagong hari ng mga lobo, ipagtatanggol ko ang karangalan ng dating hari. Siya ay mamamayan ng bansang dragon. Siya ang pinaniniwalaan ng lahat. At siya ang karangalan na gusto kong makamit. 18 taon na ang nakalipas pagkatapos ng labanan sa hangganan na wala nang walang bakas ang dating hari. Ngayon sasabihin mo na itong matandang walang silbi ay ang dating hari? Yun ay isang kalapastanganan sa kanya. Kalapastanganan, ang pangalan ng hari ng mga lobo, ay umiiral dahil sa akin. Kung ikaw ang magiging bagong hari, iyon ang tunay na kalapastanganan. Alam mo ba, dahil nagpapanggap ka bilang dating hari, kaya kitang patayin. Pero ngayon ay ang aking masayang araw ng seremonya ng paghalili. Ayokong dumihan ito ng dugo. Lumuhod ka ngayon at magmakaawa at ililigtas kita. Lumuhod ka na. Mga walang galang kayo. Walang galang, ikaw ang nagdala ng walang kwentang ito at pumasok ng walang pahintulot sa aking seremonya. May masamang hangarin ka, nagbabalak kang mag-alsa. Katawa-tawa. Ngayon kahit sinong nandito ay makakaapekto sa kapalaran ng isang lungsod. At ikaw, saan ka karapat-dapat tumupo? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Ito ang aking lugar. Ito ang aking pwesto. Iyan ay para sa matandang hari ng mga lobo na inihandang trono. Ikaw na walang kwenta ay nakaupo, bumaba ka na agad. Alam ko, kaya ako naupo. Mabuti. Mukhang gusto mong mamatay 3 minuto na lang. Magsisimula na ang piging ng hari ng mga lobo. Darating din si Ramon. Sa tingin mo kapag nakita ka niya na peking hari, ano ang gagawin niya sa'yo? Kahit dumating si Mendoza Ramon, siya ay luluhod at yuyuko sa akin. Ang yabang. Pinapunta ko siya sa akin ay isang pabor sa kanya. Ramon, siya ang namamahala sa 32 lungsod ng bansang dragon. Lahat ng ilalim ng lupa na kapangyarihan. Sa isang galaw niya, maaaring maapektuhan ang pagtaas at pagbagsak ng bansa. Ikaw na walang kwenta, naglakas loob mong mang-insulto kay Ramon? Noong dati siyang alipin ko, hindi siya ganyang kaarte. Javier, itong hayop na ito hindi lang nagpanggap bilang matandang hari ng mga lobo, kundi nanira pa kay Ramon. Ang dignidad ng hari ng mga lobo ay niyurahan niya ng husto. Sa tingin ko putulin na lang natin ang ulo ng walang kwentang ito at ihandog kay Ramon bilang babala sa iba. Oo nga pala, at itong babaeng ito naglakas loob na magdala ng kabaong sa seremonya ng hari ng mga lobo at mag-away. Hindi rin dapat pabayaan. Sige, gawin natin ito bago dumating si Ramon. Tapusin na natin. Mga tauhan. Sinong may lakas ng loob? De la Cruz Marisa, talaga bang kakalabanin mo ako? Kung gagalawin mo siya, ang buong bansang dragon ay hindi ka tatanggapin. Hindi ako tatanggapin. Tingnan natin kung talaga bang hindi ako kayang tanggapin. Patayin sila! Sino ang may lakas ng loob na galawin ang kataas-taasang hari ng mga lobo? Sino ang mangahas na galawin ang hari ng mga lobo? Ramon, dumating ka sa tamang oras. May tao dito. Nagpapanggap bilang dating hari ng mga lobo. Inaayos ko na. Pagkatapos kong ayusin ito, saka tayo magkakaroon ng piging ng hari ng mga lobo. Aayusin mo siya? Oo, ang taong ito ay hindi lang nagpapanggap bilang dating hari ng mga lobo. Sinabi pa niya na ikaw ay kanyang alagad. Ang ganitong mga gawa ay paglapastangan sa pangil ng lobo. Kailangan lang siyang mamatay upang mapanatili ang karangalan ng pangil ng lobo. Patayin siya. Tama, ang hari ng mga lobo ay ang aming pinaniniwalaan. Hindi namin hahayaang siya ay insultuhin. Ramon, huwag kang mag-alala. Ang maruming trabahong ito ako na ang gagawa. Hindi na. Ako na lang ang gagawa. Ito ang espada ng Dragon God. Hindi ko inakala na si Ramon ay dinala ito rito. Ang espadang ito ay sumama kay Ramon sa loob ng dekada ng labanan. Nabalitaan ko na si Ramon ay lumalaban sa digmaan at mag-isa niyang ginamit ang espada ng Dragon God upang takutin ang isang dibisyon ng mga kaaway. Marco, ang mga walang kwentang tao tulad mo ay makamatay sa espada ni Ramon na espada ng Dragon God ay iyong karangalan. Paumanhin, Ramon. Wala siyang kinalaman dito. Kung gusto mong pumatay, ako na lang. Pakiusap, pakawalan mo siya. Mila, Ayos lang. Ramon, ano ang ginagawa mo? Ano, siya ay ang dating hari ng mga lobo. Kung hindi dahil gusto ng dating hari ng mga lobo na personal na parusahan ka, itong aking espada ay hindi na nasa kaluban.
Maligayang pagdating pabalik, hari ng mga lobo. Tapos na. Tapos na, siya nga ang hari ng mga lobo. Imposible. Kung ikaw talaga ang dating hari ng mga lobo, bakit mo dadalhin ang pana ng hari ng mga lobo para koronahan ako? Sino ang nagsabing ang hari ng mga lobo ay nagbigay sa iyo ng pana ng hari ng mga lobo para koronahan ka? Ang hari ng mga lobo ay nagbigay sa iyo ng pana ng hari ng mga lobo para parusahan ka. Ang panananghari ng mga lobo ay isang mahalagang kayamanan ng bansang dragon. Sumama ito sa dating hari ng mga lobo sa maraming taon, kaya may espiritu na ito. Tanging ang dating hari ng mga lobo at ang bagong hari ng mga lobo na kanyang kinikilala ang makakabunot nito. Ikaw, subukan mo mismo. Bunutin lang ang pana, pero bago ko ito bunutin, subukan mo muna. Hindi ba sinasabi mong nakuha mo ang pagkilala ng hari ng mga lobo at naging bagong hari ng mga lobo? Subukan mong bunutin ang pana para makita ko. Kung kaya mo. Sige, kung mabunot ko ito, babarilin ko muna ang peke mong ito. At ikaw, Mendoza Ramon. Kahit na ikaw ay may mataas na posisyon, pero ako ang bagong hari ng mga lobo. Nangahas kang atakihin ako. Ay isang kasalanang may parusang kamatayan. Hintayin mong maging bagong hari ng mga lobo ka bago mo ako hatulan. Sige. Pumatay ka. Talagang hindi mabunot. Baka si Villanueva Javier ay hindi nakuha ang pagkilala ng dating hari ng mga lobo. Ang taong iyon, hindi kaya siya talaga ang dating hari ng mga lobo? Pilitin mong bumukas pa na. Kaibigan, matagal na tayong hindi nagkikita. Mukhang ang posisyon ng hari ng mga lobo ay hindi mo deserve. Anong sinasabi mong tumatahol ka? Lakas ng loob. Gabriel Fernandez, papaano mong iginalang ang matandang hari? Kahit na hindi ko pa hinila ang panananghari ng mga lobo, ito ay dahil hindi pumunta ang matandang hari para personal akong koronahan. Sabi mo ikaw ang matandang hari, bakit hindi mo hilahin ang pana para makita namin? Tama. Kung kaya mo, hilahin mo para makita namin. Hindi ako naniniwala na ikaw, isang Draber, ay siyang matandang hari. Mga taong matigas ang ulo. Ang pagkatao niya ay hindi na kailangang patunayan sa inyo. Hindi mo mahila, di ba? Natatakot ka ba? Sa tingin ko natatakot siya. Kung hindi, hilahin niya ang pana ng hari ng mga lobo para makita natin. Hilahin ang pana! Sa totoo lang, gagamitin ko ang pana ng hari ng mga lobo para sa mga naaapi ipaglaban ang katarungan. Sige, ngayon ay patutunayan ko sa inyo. Nagpapanggap ka lang, hilahin mo na. Mahal. Gising mahal. Tito, Hindi ka nga ang dating hari ng mga lobo. Clara, wala kang mata. Hari ng mga lobo, naalala ko lang ang mga masasamang bagay. Marco, hinahangaan kita. Niloko mo hindi lang ang Reyna sa ilalim, pati na ang 3 balang ng pangil ng lobo, si Clara. Niloko mo rin, pero hindi mo ako maloloko. Ngayon, puputulin ko ang ulo mo para sa dating hari. Gabriel, anong gagawin mo? Bilang bagong hari ng mga lobo, ipagtatanggol ko ang karangalan ng lobo. Kung hindi siya mamamatay ngayon, kahit sinong peste ay magpapanggap na. Ang karangalan ng pangil ng lobo, hindi lang ako ang nagbabantay. Matanda ka na. Inaamin mo ba? Ang karangalan ng pangil ng lobo ay galing sa libu-libong mga kaluluwang namatay para ipagtanggol ang kapayapaan ng bayan. Hindi tulad mo na para mabuhay, pumatay ng daan-daang inosenteng tao, hayop ka. Ang mga taong ito ay namatay dahil sa akin. Dapat silang magpasalamat. Ang kanilang buhay ay walang halaga, pero ang kanilang mga buhay ay kapalit ng buhay ko. At ako ay makakapagligtas ng marami pa. Ako ang nagbigay sa kanila ng halaga. Ngayon, umakyat na ako sa trono ng hari ng mga lobo. Kaya gamitin ko ang dugo ninyo para sa aking koronasyon. Lahat handa na. Gabriel, maghihimagsik ka ba? Kayo ang naghihimagsik. Kayo ang nagpagawa ng peke na dating hari. May masamang balak. Ngayong nahuli ko, papatayin ko. Malaking tagumpay iyan. Gabriel, gusto mo lang ang puso ko, di ba? Kung mamatay ako, hindi ka rin mabubuhay.
Kung mamamatay ka, ipapapatay ko ang lahat ng tao dito para samahan ka sa kamatayan. Kahit hindi ako mamatay. Hindi mo pa rin sila patatawarin, kaya mas mabuti pang sumama na lang ako sa kanila sa kamatayan kaysa iwan kang masamang tao sa mundong ito. Mila, ibaba mo ang kutsilyo. Sandali. Sabihin mo ang iyong kondisyon. Gusto kong pakawalan mo si kuya, ibibigay ko sa'yo ang puso ko. Hindi ko siya mapapakawalan, nagpanggap siya. Ang matandang hari ng mga lobo ay dapat patayin. Kung gayon ang pusong ito hindi mo makukuha. Mila, Kumalma ka. Ako at siya wala naman talagang matinding away na ikamamatay. Maaari kitang pagbigyan na pakawalan siya. Kuya, isama mo sila at umalis ka na. Mila, ibaba mo ang kutsilyo. Kuya, salamat sa iyo ngayong araw sa pagdating mo para ipagtanggol ako. Kahit walang nangyari, pinaniwala mo ako na may katarungan pa rin sa mundong ito. Kuya, umalis ka na. Ang mga sakripisyo mo para sa akin ay sapat na. Ayokong mawalan ka ng buhay dahil dito. Mila, ibaba mo ang kutsilyo, maniwala ka sa akin, hindi nila tayo gagalawin. Kuya, mula nung una, kitang makita parang sobrang pamilyar ka sa akin. Parang tayo ay nagkita na sa isang lugar kapag kasama kita. Parang sobrang panatag ako at payapa. May sandali na para bang ikaw ay ang tunay kong ama. Pero, paano naman magkakaroon ng ganito katamong pagkakataon? Ngayon isa lang ang pagsisisi ko. Na hindi ko nakita bago mamatay ang tunay kong ama. Hindi ko alam kung ano na ang lagay niya ngayon, kung ano ang itsura niya. Hindi ko alam kung alam niya na mayroon pa siyang anak na babae na hindi pa niya nakikita. Mila, sa totoo lang, ako ang tunay mong ama. Tito, salamat sa pagpayag sa akin. Bago ako mamatay, matupad ang pangarap ko na makita ang tunay kong ama. Alam kong niloloko mo ako. Hindi ka niloloko ng tatay mo. Mila, ibaba mo ang kutsilyo. Ipinapangako ko, hindi masasaktan si tatay at hindi ka rin masasaktan. Ikaw, matandang gago, ang galing mong umarte, gago. Una, sinabi mong ikaw ang matandang hari ng mga lobo. Ngayon, sinabi mong ikaw ang tatay niya. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang anak ko? Villanueva Javier, kung muli mong aalipustahin si Tito, magpapakamatay ako sa harap mo. Sige, gawin mo. Wala nang dada. Lumapit ka na. Huwag. Tito, umalis ka na. Kung mamatay ako, pakiusap, ilibing mo ako sa tabi ng ampon kong ama para mapagsilbihan ko siya. Huwag! Huwag! Tulong, hawakan ninyo siya. Buisit, Aquino Diego. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Puta, gusto mo pang magpakamatay? Ikaw sa huli, hindi ka makakatakas sa mga kamay ko. Javier, ako ngayon, ituturing bang nabayaran ko na ang pagkakamali ko? Mabuti. Kapag naging bagong hari ng mga lobo na ako, papatayin ko si Dela Cruz Marisa. Hahayaan ko ang pamilyang Aquino na maging bagong hari sa ilalim. Lakas ng loob mong tretsahan ako? Pakawalan mo ang anak ko. Ang anak mong babae, kung ganoon mo siya pinapahalagahan, hayaan mong makita mo ng maayos ang puso niya kung ano ang itsura. Tito, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na. Hindi siya makakatakas, Gabriel. Kung gagalawin mo siya, ipapalipol ko ang pamilya Villanueva kasama niya sa kamatayan. Natatakot ako, gusto niyang lipulin ang pamilya Villanueva. Naniniwala ka ba? Siyempre hindi. Naniniwala ba kayo? Pero naniniwala ako. Talagang curious ako, anong paraan ang gagamitin mo para lipulin ang pamilya Villanueva? Hindi ba gagamitin mo ang pagkatao bilang hari ng mga lobo upang utusan ng pangil ng lobo ang pamilya Villanueva? Lilipulin ka. Sige Eddie, maghihintay ako kung paano mo ako lilipulin. Masiyahan ka sa panonood, panoorin ang sarili mong anak ang buong proseso ng pagputol ng puso. Tiyak na nakakatuwa ito, di ba? Tatay. Nasaan ka? Hindi. Bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Pananang hari ng mga lobo na may 3 palaso. Unang palaso, papatayin ng lahat ng walang puso at walang dangal sa mundo. Ikalawang palaso, lilipulin ng lahat ng walang konsensya.
Ikatlong palaso, lilipulin ang mga mapang-api at walang respeto sa batas. Mila. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay ngayon? Ako ay ampon na anak ng hari ng Hilaga. Papatayin mo ako. Hindi ka hahayaan ng aking amang ampon. Ang hari ng Hilaga siya ang pinuno ng Hilaga. May hawak siyang selyo ng hukbo at namumuno sa 100,000 sundalo. At siya rin ay pangalawang pinsan ng kasalukuyang pinuno ng bansa. Hindi inaasahan na si Villanueva Javier ay kanyang ampon na anak. Kahit na siya ang dating hari ng mga lobo, ang panahong ito ay hindi na sa kanya. Tinitiyak ko, hindi siya mangahas na patayin si Javier. Sa buong mundo, walang lupa na hindi pag-aari ng hari. Naglingkod ako sa bansang dragon, nag-alay ng dugo para sa pinuno ng bansa. Kung ngayon ay hindi ka sa harap ng abo ni Bautista Dante luluhod at hihingi ng tawad, sa harap ng aking anak na babae, yuyuko at magsisisi, sa taong ito sa susunod na taon ay ang iyong kamatayan. Kahit ang hari ng Hilaga ay hindi ka maililigtas. Akala mo ba sa bansang dragon na puno ng mga henyo, namumukod tangi ako, umakyat sa tuktok at naging pinuno, ano ang aking sandalan? Buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ano to? Tatak ng sundalo ng hari ng Hilaga. Pwedeng mag-utos sa higit 80% ng hukbo ng bansang dragon. Reyes Miguel, huwag mong basta-bastain. Kahit ikaw ay hari ng mga lobo, ano naman, gusto mo akong patayin, wala ka sa tamang antas. At ano naman ang hari ng Hilaga? 18 taon na ang nakalipas, may sarili na siyang hukbo, may masamang intensyon siya. Ngayon, ginawa kang anak na isang hayop na walang puso. Bilang ampon, ang bawat isa sa mga ito sapat na para patayin siya ng 10 beses. Ang tapang mo. Noong ako'y yumukod sa hari ng Hilaga bilang aking ampon na ama sa araw na iyon, sinabi niya sa akin, kung sino ang gusto mong patayin, patayin mo dahil ikaw ay aking ampon na anak ng hari ng Hilaga. Ang kailangan ko lang ay ang puso ng hamak na ito. Kung gusto ko, ang mga puso ninyong lahat ay huhukayin ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw na hayop, kung ganoon tawagin mo ngayon ang hari ng Hilaga. Gusto kong makita kung may pagbabago sa kanya pagkatapos ng 18 taon. Gaano pa siya kalakas? Para patayin ka, isang aso lang, isang matandang aso sa loob ng 18 taon. Hindi na kailangan pang kumilos ang aking ampon na ama. Mayroon akong tatak na ito. Maaari kong utusan lahat ng tanod ng palasyo ng hari ng Hilaga. Sa isang iglap, madudurog kita. Kung ganoon, papuntahin mo sila. Nagmamadali ka bang mamatay? Palasyo ng Hari ng Hilaga. Ang lakas ng mga gwardiya ng palasyo ng Hari ng Hilaga ay hindi dapat maliitin. Kahit ikaw ang hari ng mga lobo ng bansang dragon. 18 taon na ang lumipas. Matagal na, nagbago na ang lahat. Sino ang nakakaalala kung sino ka pa? Kahit na 18 taon na akong nagretiro. Kapag nakita nila ako, luluhod sila at yuyuko sa harap ko. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo. Ang tatay ko ay namatay dahil sa akin. Ayaw ko nang madamay ang iba. Mila, hanggang ngayon hindi mo pa rin ako kinikilala bilang iyong tunay na ama? Puta, ang bagal-bagal mo. Ayaw mong mamatay, lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon din. Isang salita pa, puta! Papatayin kita ngayon din. Tama na, huwag ka nang magsalita. Gusto mo lang naman ang puso ko, di ba? Sige, ibibigay ko na, pero huwag mo nang pahirapan ng iba. Gawin mo na. Mila, huwag! Matandang gago, ano ang gusto mo? Hindi ba umaasa ka lang kay Hari ng Hilaga? Papuntahin mo siya. Tignan natin kung maglalakas loob siyang magulo. Dahil gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko sa'yo. Mga tao. Pati ang selyo ng Hari ng Hilaga, naglakas loob ka pang ihagis. Mukhang sawa ka na sa buhay, no? Ngayon, patatawarin kita. Sabihin mo kay Hari ng Hilaga na puntahan ako. Sigurado ka bang para sa hamak na ito, makikipag-away ka kay Hari ng Hilaga? Hindi siya hamak na tao. Siya ang anak ko. Ikaw talaga ang tatay ko? Mila, dati kasalanan ko lahat na namatay ang nanay mo ng malupit. Nagkahiwalay tayo ng 18 taon at hinanap kita ng 18 taon. Mabuti na lang may awa ang Diyos. Sa wakas natagpuan na kita. Imposible. Sabi mo ikaw ang tatay ko. Anong ebidensya mo? Kamukha mo ang nanay mo. 18 taon ka na ngayon, ang birthmark na bulaklak ng plum sa likod ng tainga mo at ang ibinigay sa'yo ng iyong amain, ang jade na hugis pangil ng lobo at buwan, yun ay noong kaarawan mo, ako mismo ang naglagay sa'yo noon. Sa dami ng mga ebidensyang ito,
Hindi ka pa ba naniniwala na ako ang tatay mo? Tatay. Tatay. Ano naman kung anak mo siya? Umuwi ka na ngayon. Kung gusto mong maghiganti, hanapin mo ako kahit kailan. Sige, teka lang, hintayin mo ako. Sinong may tapang na gumalaw sa aking anak na inampon? Tabi. Hari ng hilaga ng bansang dragon. Ama, dumating ka na sa wakas. May nagpapanggap na dating hari ng mga lobo rito at gusto pa akong saktan. Marco, matagal na tayong hindi nagkita. Akala ko patay ka na. Hindi ko pa naipaghihiganti ang pagkamatay ng asawa ko. Paano ako mauunang mamatay? Kung hindi ako nagkakamali, patay na ang asawa mo. 18 taon na, di ba? Hindi mo man lang naprotektahan ang sarili mong asawa. Paano mo pa mapoprotektahan ang bansa? Ngayon ang hari ng mga lobo ay bumalik na. Ang mga pagkakautang noon ay aking babayaran isa-isa. Bumalik na ang hari ng mga lobo? 18 taon na ang nakalipas dahil sa iyong pag-ibig, binaliwala mo ang hangganan. Iyan ang nagdulot ng malaking pagkawala sa ating bansang dragon. 18 taon na, kung hindi ka nakatayo rito ngayon, akala ko namatay ka na sa labas ng hangganan. May kapal ka pang mukhang sabihin na bumalik ka? Karapat-dapat ka ba? Kung hindi huli ang iyong mga reinforcements noon na naging dahilan upang kakaunti na lang ang aking mga sundalo, lumaban ako hanggang kamatayan. Napalampas ko ang pagkakataong iligtas ang aking asawa at anak, ang pinakamainam na oras. Sa 18 taon na ito, nawasak ang aking pamilya at namatay ang aking mga mahal sa buhay. Ikaw ay nasa mataas na posisyon. Ang posisyon ng hari ng hilaga. Komportable ka ba dyan? Pinoprotektahan ko ang bansa at pinapatay ang mga kaaway. Duguan ang aking pakikipaglaban. Ang posisyong ito ng hari ng hilaga, komportable ako rito ng may malinis na konsensya. Malinis na konsensya? Ito ba ang dahilan kung bakit hinayaan mo ang iyong inampong anak na mabunot ang puso ng iba ng buhay para iligtas ang sarili mong buhay? Bilang hari ng hilaga, may hawak akong milyong sundalo. Ang aking anak na si Javier, nagprotekta sa bansa at pumatay ng mga kaaway, nasira ang kanyang puso. Ang buhay ng isang hamak na tao ay maaaring ipagpalit para sa kinabukasan ng bansang dragon. Bakit hindi? Ikaw bilang hari ng hilaga, masasabi mo ba ang ganyang salita? Ako bilang hari, wala kang karapatang magturo sa akin. Hari hinila na ng hari ng mga lobo ang kanyang pana. Pinatunayan ang kanyang pagkatao pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Siya ang magiging hari ng mga lobo ng bansang dragon. Hinila ang pana ng hari ng mga lobo ay maaaring maging hari ng mga lobo ng bansang dragon. Kung gayon, mag-imbita ako ng kahit sino basta hinila ang pana ng hari ng mga lobo, ay maaari na ba siyang maging hari ng mga lobo? Mendoza Ramon, may paggalang ka ba sa akin bilang hari ng hilaga? May paggalang ka ba sa pinuno ng bansa? Ngayon ang posisyon ng hari ng mga lobo, ako ang uupo at hindi na bababa. Tumahimik ka, isang karaniwang tao sa harap ko ay maglakas loob magsalita ng walang pakundangan. Ngayon, ako prinsipe ng bansang dragon ay nagpapahayag sa buong mundo, ikaw Reyes Miguel ay hindi karapat-dapat maging hari ng mga lobo. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Ako ay sang-ayon. Matandang loko, tingnan mo ang daming galit sa iyo. Kung gusto kong umupo, Kaya mo ba akong pigilan? Kayabangan. lumalaban ka sa akin karaniwang tao. Ano? Ang isang karaniwang tao ay hindi tao? O lahat ng ito ikaw, hari ng hilaga, ay niloloko ang libu-libong mamamayan? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon ayon sa alituntunin ipakita ang simbolo ng hari ng mga lobo kambal na lobo na medalyon. Ako ay magdadala sa iyo sa mataas na upuan. Kunin mo, hindi mo mailabas, 'di ba? Sinabi ko na sa iyo noon pa, ang makakapatay sa akin, Villanueva Javier, ay hindi pa isinisilang at kayo ay papatayin. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Narito ang pagkakataon. Sayang kayo mga hamak, ayaw lang tumigil sa paghamon sa aking pasensya. Ngayon, ako gagawin kong malinaw ang inyong kamatayan. Kambal na lobo na medalyon, di ba? Tingnan mo, ano ito? Imposible ito. Nung nagretiro ka, nakita ko mismo na ibinigay mo ito sa Panginoon ng Dragon. Ngayon, bakit nandito pa? Oo, noong araw, ibinigay ko ito sa pinuno ng bansa. Pero bago ang aking seremonya bilang hari ng mga lobo, personal itong ibinalik sa akin ng pinuno ng bansa. Paano mo mapapatunayan na tunay ang kambal na lobo na medalyon? Sa loob ng 18 taon, ang medalyon ay isinuot ng pinuno ng bansa, patuloy na sumisipsip ng enerhiya ng emperador. At matagal na kaming nagkakaunawaan. Kung masira ang medalyon, darating ang pinuno ng bansa. Kalokohan. Prinsipe, kung hindi ka pa rin naniniwala, pustahan tayo. Paano? Pusta? Ano ang ipinupusta mo sa akin? Ang aking buhay. Kung peke ang medalyon, magpapakamatay ako bilang paghingi ng tawad. Kung totoo, gusto ko ikaw at si Villanueva Javier ay mamatay sa harap ko. Sige, papayag ako pero hindi pa sapat yan. Anong ibig mong sabihin?
Ang iyong buhay sa paningin ko walang halaga. Ang gusto ko ay ang puso ng iyong anak na babae. Sige, bilang anak ng hari ng mga lobo, may dugo ng lobo ako. Ngayon kami ng aking ama ay sasama sa pustahan. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Sige. Bakit nangyari ito? Nagpapalamig ka lang. Hindi ba sinabi mo kapag nasira ang medalyon, darating ang pinuno ng bansa? Nasaan siya? Bigyan mo ako ng 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, malalaman na. Bibigyan kita ng 3 minuto. Simula na ng 3 minuto. Oras na. Nasaan ang pinuno ng bansa? Binigyan kita ng pagkakataon. Wala ka ring silbi. Patayin siya rito. Hari, lahat ng ito ay dahil sa akin. Wala silang kinalaman. Kung gusto mo, ako lang ang patayin. Haring Ricardo, kung ginalaw mo siya, magiging magkaaway tayo habang buhay. Humawak ng bala gamit ang kamay. Tao ka pa ba? Ang galing mo pa rin tulad ng dati. Pero ngayon, kailangan mong mamatay. Ay, nasa panganib ang hari ng mga lobo. Dumating ang pinuno ng bansa. Umalis ka. Pagpupugay sa pinuno ng bansa. Reyes Miguel. Sa loob ng 18 taon pinagtiisan ka. Ngayon lang naramdaman ko ang kambal na lobo na medalyon. Kaya agad akong pumunta. Pinuno ng bansa, ang mga taksil na ito, 18 taon na ang nakalipas, iniwan niya ang hangganan. May kapal pa ba siyang mukha para bumalik? Ano ang karapatan niya? Wala kang galang. Haring Ricardo, ang lakas ng loob mo ha, si Reyes Miguel ang karangalan ng Bansang Dragon. Noong unang panahon, kabilang sa 100,000 kaaway, iniligtas niya ang aking buhay. Ang kalahati ng dugo sa aking katawan ngayon ay kanya. Kung hindi ka gumalang sa kanya, ay hindi ka gumalang sa akin. Ano? Gusto mong magrebelde? Hindi po, aking hari. Ang kambal na lobo na medalyon na ito ay ibinigay ko kahapon kay Reyes Miguel. Meron ba kayong pagtutol? Hindi po, aking hari. Bati pinuno ng bansa. Hindi ako sang-ayon. Ako ang bagong hari ng mga lobo. Anong karapatan niya? Wala kang galang. Ikaw ay lihim na nagkuha ng puso ng tao para pahabain ang iyong buhay. Walang paggalang sa batas. Paano kita papayagan? Guardia, dalhin siya sa bilangguan ng langit. King, iligtas mo ako, King. Reyes Miguel. Ito ay ang aking anak na nawala sa 18 taon. Nagkita na kayo ng anak mo. Talagang isang malaking kasiyahan niyan. Pagkalipas ng 3 araw, gagawa ako ng piging para sa inyo. Ang piging ng Phoenix bilang pagbati. Salamat, pinuno. Ang anak mong babae malubha ang kanyang sugat. Dalhin mo muna siya sa ospital para magpagaling. Tungkol naman kay Gabriel Fernandez na hayop. Pagkatapos ng paglilitis bukas, siguradong parurusahan ko siya ng walang awa. Bibigyan kita ng katarungan. Pinuno si Gabriel Fernandez ay nagtanggol sa bansa at pumatay ng mga kaaway. Pakiusap, pinuno, bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Hindi sapat ang kanyang nagawa para pawiin ang kanyang kasalanan. Gumawa siya ng napakalaking krimen. Paano ko siya patatawarin? Pero wala nang sasabihin pa, nagpasiya na ako. Hintayin mo ako. Mila. Ito si tatay noong una na natagpuan sa sasakyan. Ngayon, ibinalik ko na sa iyo. Salamat, tatay. Kasalanan ko ito. Pinahirapan kita. Huwag kang mag-alala, tatay. Ang mga bagay na ito, lahat ay dahil kay Villanueva Javier at sa mga masasamang tao na iyon. Ngayon, nakuha na niya ang nararapat sa kanya. At muling pinagsama tayo ng Diyos bilang mag-ama.
Ako ay lubos na nasisihan. Kapag nakapaghiganti na ako para sa nanay mo tayong mag-ama, ay magkakasama habang buhay, walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin. Alam mo na ba kung sino ang pumatay sa nanay mo? Sa tingin ko, alam ko na. Ako po, Hari. Tumayo ka na. Navarro Gideon, alagad ng Hari ng Hilaga, tinawag ako ng Hari. Ano po ang utos? Ang aking prinsipe na si Villanueva Javier ay dinakip ng pinuno ng bansa at nakabinbin sa paglilitis. Ngayong gabi lulusob ka sa bilangguan, ilabas mo siya. Sinusunod ko po ang utos. Pagkatapos ng misyong ito, may isa pang mahalagang gawain na ipagagawa ko sa iyo. Susundin ko po. Lumuhod ka, gago. Paano ka pumasok? Nagnakaw ng pera. Anong klase ka? Nasa iisang kulungan tayo. May kasama ka bang grupo? Wala. Ganito na lang. Lumuhod ka at tawagin mo akong Ginoong Javier. Mula ngayon, tao ka na sa akin. Lumuhod ka! J. Xavier, Ginoong Xavier? Tumayo ka na. Ang matandang si Marco Reyes. Papatayin ko siya. May tao! May tumakas sa bilanggo! Iyak na ang aking ama-amahan. Nagpadala ng tao para iligtas ako. Ginoong Javier. Tara na, tinawag na akong Ginoong Javier. Paano ko may iwan ang aking kapatid? Sa mga patay lang ako naniniwala. Hindi sila makapagsalita. Opo, Gino. Nasaan na ngayon si Marco Reyes? Nasa lungsod ng Karagatan Hospital, ginagamot si Sofia Garcia. Panahon na para puntahan siya, ang puso ko. Hindi na makapaghintay ng matagal. Ngayon ako ang titira sa kwartong ito. Ginoo, pwede ba itigil ang kalokohan? Ito ay ospital. Huwag istorbohin ang mga pasyente. Paano ba magkaroon ng karapatan? Bakit ka nambubugbog? Ano kung sinaktan kita kahit patayin kita, ano magagawa mo? Isang mahirap na tulad niya. May karapatan bang tumira sa ganitong mataas na silid? Siya ay anak ng hari ng mga lobo. Kung magpatuloy ka sa pagiging bastos, hindi ka patatawarin ng hari ng mga lobo. Hoy! Ang matandang hari ng mga lobo, tama? Sa harap ng hari ng Hilaga, wala siyang kwenta. Kung hindi dahil sa suporta ng pinuno ng bansa, sa seremonya ng pag-akyat ng hari ng mga lobo, patay na siya. Ano ang pinagyayabang mo? Hari ng Hilaga. Ito. Natakot ka na? Natakot? Itapon mo ang babaeng ito mula sa kama. Ako ang titira. Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka patatawarin ng tatay ko. Si Villanueva Javier ay ikinulong na ng pinuno ng bansa. Gaano ka katagal magyayabang? Sinasabi ko sa iyo, sa mundong ito, walang kulungan na makakapigil kay Villanueva Javier. Sa totoo lang, si Villanueva Javier ay pinalaya na. Ano? Imposible ito. Miss Chen. Matagal na tayong hindi nagkita.
Javier, hindi ka ba hinuli ng pinuno ng bansa? Nako, ang naive mo talaga. Sa buong mundo, ang taong makakulong sa akin, si Javier, ay hindi pa isinilang. Ngayon pumunta ka rito para hanapin ako. Ano ang gusto mong gawin? O, tulad ng dati. Kunin ang puso mo. Imposible. Nagkakilala na kami ng tatay ko. Hindi ko ibibigay ang puso ko sa'yo. Hindi ka pumayag? Kukunin ko. Lusob. Hi. Kayo. Ginoong Javier, si Sofia hindi pa gumaling ang dati niyang sugat. Kung kayo ngayon siya ay dadalhin, lalala ang kanyang kondisyon. May karapatan ka bang magsalita dito? Ang buhay niya, ano ang kinalaman mo? Bilang isang doktor, tungkulin ko ang magligtas ng buhay. Kahit na ang pamilya Javier ay makapangyarihan at nasa likod ng Haring Ricardo at kayo ay walang pumipigil, hindi ako matatakot sa inyo. Matigas na tao. Ganito na lang. Mahilig ako sa talento. Kung ayaw mong mamatay ngayon, lumuhod ka at yumuko ng 3 beses. Tawagin mo akong Ninong. Baka mapatawad kita. Gabriel Fernandez. Huwag kang masyadong lumalabis. Maaaring patayin ang isang mandirigma, ngunit hindi dapat siya hiyain. Ay, ang tapang naman. Talagang hinahangaan ko ito. Ganito na lang. Ngayon, gagawin kitang exempted at pakakawalan. Umalis ka na. Umalis. Hoy. Sabi kong umalis ka. Bakit mo siya pinaualis? Siya ang pasyente ko. Kailangan kong panagutan siya hanggang dulo. Hindi, ilang ulo ba talaga ang meron kayo, ilang ulo? At naglakas loob kayong sumalungat sa akin? Villanueva, sa tingin ko baka dapat na nating sirain siya. Hilain siya papunta rito. Kinaladkad siya. Miss Chen. Ano ang ginagawa ninyo? Miss Chen. Kanila. Tigil. Pakawalan mo siya. Sasama ako sa iyo. Huwag. Huwag magmadali. Dahil ang puso mo ay nasa aking mga kamay na, bakit hindi tayo maglaro? Ano ang gusto mong gawin? Dahil gusto kanyang ipagtanggol, bakit hindi? Lumuhod para sa kanya? Huwag. Pakawalan mo siya. Kung may gusto ka sa akin mo harapin. Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Pigilan mo siya ng mabuti. Ako ang ampon ng hari ng Hilaga. Napakalakas ng aking kapangyarihan. Maraming gustong tumawag sa akin na ama, ngunit walang paraan. Kayo mga hamak na tao, binigyan ko kayo ng pagkakataon, ngunit hindi kayo naging karapat-dapat. Binigyan kayo ng pagkakataon, ngunit hindi kayo naging karapat-dapat. Ang dignidad ng tao sa iyong paningin wala bang halaga? Ang mga hamak na ito, may dignidad ba sila? Ang mga hamak na ito, wala silang dangal. Ikaw. Muntik ko nang makalimutan. Ang tatay mo ay ang matandang hari ng mga lobo ng bansang dragon na nabuhay ng kahiyahiya sa loob ng 18 taon. Isang matandang asong mabaho at sawa na siya ang iyong sandigan. Sa tingin mo matatakot ako sa iyo? Huwag mong sabihin ang tatay ko. Sira ulo ka. Gago ka. Pre, balik ko na ang braso mo. Hanapin mo siya. Luluhod ako. Huwag kang luluhod. Nako. Luhod. Tumigil ka. Tatay, umuwi ka na. Gabriel. Ang kapal ng mukha mo, tumakas ka pa. Sa tingin mo ba, may bilangguan ba sa mundong ito na makakapigil sa akin si Gabriel? Paulit-ulit mong gusto ang puso ng anak ko. Ngayon, aalisin kita sa mundo, papatayin kita. Halika. Matandang gago. Akala mo ba dahil hari ka ng mga lobo, pwede ka nang magkagulo kahit saan? Tandaan mo, may tao sa labas ng tao, may kapangyarihan na mas mataas. Sa harap ng hari ng Hilaga, ikaw walang kwenta. Villanueva Javier, kailangan mo akong ipagtanggol. Patayin mo siya. Malaking gantimpala ang ibibigay ko.
Ako ay ampon ni Haring Ricardo. Kung mawalan ako ng isang buhok, hindi ka papatawarin ng aking ampon na ama. Kung siya ang gumawa nito, hindi ko rin siya patatawarin. Itong marka ng krus, saan ito nanggaling? Kahit patayin ninyo ako, hindi ko sasabihin sa iyo. Sasabihin mo ba o hindi? Maawa ka, hari ng mga lobo. Sasabihin ko. Ang tattoo na ito, mula nung ipinanganak ako ay naitatattoo na, pero hindi ko alam ang tunay na kahulugan nito. Maaari kang pumunta sa Dark Domain Casino at hanapin si Itim na Dragon at tanungin siya tungkol dito. Sino si Itim na Dragon? Siya ay ang pinakasikat na tattoo artist sa bansang Dragon. Maaring siya ay nakakaalam ng pinagmulan nito. Ang krus na tattoo na ito, kaya may kinalaman ba ito kay Haring Ricardo? Reyes Miguel, nasabi ko na ang lahat, bitawan mo na ako. Lumayas ka kasama ang aso mo. Huwag na kitang makita pa. Hintayin mo iyan. Alex. Doktor, salamat sa pagligtas sa anak ko. Wala pong yon, Reyes Miguel, sige. Kayo na munang dalawa ang mag-usap, aalis na po ako. Ayos ka lang ba? Tatay Gabriel Fernandez, talaga bang may kaugnayan sa pumatay sa aking ina? Pagkatapos ng 3 araw, makadalo sa piging na inihanda ni pinuno ng bansa para sa iyo, sabay nating hahanapin ang pumatay upang ipaghiganti ang iyong ina. Ginawa na naman ito ni Marco. Oo, maliban sa matandang iyon, sino pa ba? Marco, sobra ka na. Kung hindi natin siya papatayin, siya ang magiging pinakamalaking hadlang sa paghahari ko sa bansang Dragon. Mayroon akong isang plano, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Sabihin mo na. Ito ang jade pendant ng anak ni Marco. Ayon sa impormasyong aking nakuha, ang bagay na ito ay ang mahalagang bagay para magkakilala sila ni Marco. Sa seremonya ng pagkakatalaga kay Javier bilang hari ng mga lobo, magkikita sila bilang mag-ama. Hindi inilabas ni Mila ang jade pendant. Pwede nating gamitin ito laban sa kanya. Gamit ito, patayin si Marco. Ang ibig mong sabihin ay lasunan ang jade pendant at humanap ng isang tao na magpanggap na kanyang anak para lumapit kay Marco at patayin siya ng hindi mahahalata. Matalino po kayo, prinsipe. Ang galing ng palit-plitan! Gideon! Narito po. Ikaw ay dalubhasa sa pagbabalat kayo. Ang itsura ni Mila mamaya sasabihin sa iyo ni Diego. Dalhin mo itong jade pendant. Sa piging ng Phoenix pagkaraan ng 3 araw, gagawa tayo ng peking anak para sa kanya. Tingnan natin kung paano niya malalaman. Susundin ko ang utos. Sa paggamit ng lason, may kontrol ako. Huwag po kayong mag-alala, prinsipe. Sa pagkakataong ito, wala siyang takas. 18 taon na ang nakalipas. Si Marco Reyes, ang hari ng mga lobo sa utos ko, siya ay lumaban sa rebelyon, lupigin ang rebelyon. Dahil dito pinatay ang kanyang asawa. Ang kanyang anak na babae ay nawawala sa awa ng Diyos upang silang mag-ama. Nagkita sila muli pagkalipas ng 18 taon. Tuwang-tuwa ako kaya nagdaos ako ng piging ng Fenlay upang ipagdiwang ang muling pagsasama nilang mag-ama. Mabuhay ang pinuno. Tugtog. Patawagin ang hari ng mga lobo. Pinuno, ako at ang aking anak ay bumabati sa inyo. Wala nang seremonya, tumayo na kayo. Maraming salamat po. Ngayon ay isang magandang araw. Sa ganitong magandang panahon, mag-anunsyo rin ako ng isang malaking bagay. Hari ng mga lobo, para sa kaharian ng bansang Dragon, isinakripisyo ang kanyang buhay.
nakamit ang mga dakilang tagumpay sa labanan. At dinadala ang digmaan ng dugo sa loob ng 18 taon. Ngayon sila mag-ama ay muling nagkita ako. Ay ibibigay ang selyo ng tigre ng bansang dragon sa hari ng mga lobo. Upang utusan ang lahat ng hukbo. Protektahan ang ating bansang dragon sa walang hanggang kapayapaan. Ako'y natatakot, mahal na hari. Ang selyo ng tigre na ito ay naghintay ng 18 taon, oras na upang ibalik sa tunay na may-ari. Ako ay tiyak na gagawin para sa kaharian ng ating bansang dragon, maglilingkod ng buong puso hanggang sa kamatayan. Ako ay handang sumunod kay hari ng mga lobo hanggang kamatayan at makipaglaban sa digmaan mamatay sa labanan. Hanggat nandito ako, ligtas ang bansang dragon. Pinuno. Si Marco Reyes ay may masamang ambisyon dapat patayin. Haring Ricardo, ano ang ibig mong sabihin? Marco Reyes, talaga bang para sa kapangyarihan gagawin mo ang lahat? Anong ibig mong sabihin? Ang babaeng ito ay hindi talaga niyang anak na babae. Tigilan mo na ang pagsasabi ng walang katotohanan dito. Ang lahat ng mga pahiwatig ay nagpapakita. Si Mila ay talagang anak ko. Sabi mo lang ganun na, nasaan ang ebidensya? Ang birthmark sa likod ng kanyang tainga, ang kanyang muka. At bago mamatay si Bautista Dante, ang impormasyon tungkol sa pinagmulan ni Mila na kanyang iniwan. Paano naman siya hindi magiging anak ko? Malinaw na ginagamit mo ang pangalan ng pagkilala sa ama at anak para agawin ang kapangyarihan. Huwag kang magsalita ng walang basihan dito. Hari ng Hilaga, napakalaking bagay ito. May ebidensya ba ang iyong sinasabi? Sa harap ng pinuno ng bansa, syempre hindi ako magsasalita ng walang katotohanan. Nasaan ang ebidensya? Mga Ginoo, sa loob ng 18 taon na ito, hinahanap ko rin palagi ang kinaroroonan ng anak ng hari ng mga lobo. Ayon sa balitang nakuha ko, ang anak ng hari ng mga lobo ay napunta sa lungsod ng karagatan. Sa likod ng kanyang tainga, may birthmark na hugis bulaklak. Ang kanyang muka ay katulad din ng yumaong asawa ng hari ng mga lobo. Lahat ng ito ay maaaring peke, di ba? Sinungaling ka, hindi ako sadyang nagsinungaling. Totoo lahat ng sinasabi ko. Kahit hindi ka nagsinungaling, ang personal na tanda ng anak na babae ng hari ng mga lobo, ang jade pendant na hugis pangil ng lobo at buwan, ilabas mo nga. Ang palawit na yon mula pagkabata ko ay lagi kong suot. Maipakikita ko sa iyo ngayon din. Nasaan ang palawit ko? Hindi mo mailabas, tama ba? Nakalantad na ang kasinungalingan mo, hindi ba? Tatay, kailangan mo akong paniwalaan. Meron talaga akong palawit. Mila, huwag kang mag-alala. Naniniwala sa iyo ang tatay. Marco, dinaya mo ang pinuno ng bansa, nagkasala ka ng pagtataksil, dapat kang mamatay. Sinasabi mong peke siya. Ano naman ang katibayan na maaari mong ibigay? Siyempre meron akong ebidensya. Basta ibibigay mo ang kapangyarihan ng hukbo, maaari kayong magsama ng iyong anak. Sige, pumapayag ako. Ang salita ng isang Ginoo ay hindi mababawi. Halika! Dalhin ninyo siya rito. Ako, isang karaniwang babae, ay bumabati sa pinuno ng bansa. Babaeng ito ay humaharap sa pinuno ng bansa. Ang dalawang ito, magkamukha silang dalawa. Ikaw ang anak ko. Tay, hinanap kita sa loob ng 18 taon. Ang hirap ng paghahanap ko sa iyo. Hindi maaaring ikaw ay babaeng masama, nagpapanggap ka sa akin. Bago pa man malinawan ang lahat, bakit ka pumapalo ng walang basihan? Tay, napakalito mo naman. Ang babaeng ito ay nagpapanggap para mapalapit sa iyo. Tiyak meron siyang lihim na layunin. Ang nagbabalak na saktan si Tay ay ikaw. Sinasabi mong anak ka ni Tay. Ano ang ebidensya mo? May marka akong bulaklak ng plum. Kamukha ko ang aking ina. Ang mga sinasabi mo, wala ba ako nun? Ang ebidensya mo, medyo mahina. Imposible. Meron pa akong ibang katibayan na tiyak na magpapatunay ng aking pagkatao. Ang jade pendant na pangil ng lobo at buwan, wala ka nun.
Ang jade na ito ay akin. Ibalik mo sa akin. Hindi pa kita sinisisi. Ang kasalanan ng pagpapanggap na anak ng hari ng mga lobo. Ikaw pa ang nagmamatigas sa akin. Ikaw, babaeng kumakanta sa bar. Pokpok ka. Gusto mo ring umangat sa lipunan ng panaginip. Tatay, nakalimutan mo na ba? Ang jade na ito ay mula sa aking ama-amahan na si Dante Bautista bago siya mamatay. Sa harap mo ibinigay sa akin. Tatay, maniwala ka sa akin. Ang jade na yon ay akin talaga. Mila, huwag kang umiyak. Naniniwala si tatay sa'yo. Tama na. Ang jade na ito lamang ay hindi sapat na patunay na ikaw ang aking anak na babae. Marco, talagang hindi ka sumusuko hanggang wala kang nakikitang patunay sa harap ng matibay na ebidensya. Ayaw mo pa bang aminin? Tatay, sa ganitong pagkakataon pinapaboran mo pa siya. Paano ba? Para tanggapin mo ako bilang tunay mong anak na babae. Pagsusuri ng dugo. Pagsubok ng dugo. Sige, susundin ko ang tatay. Pero itong jade, ingatan muna ng tatay. Para hindi ito manakaw ng iba. Simulan na. Magsilbi, kumuha ng 2 mangkok at 1 punyal. Hilingin kay hari ng mga lobo na magdugo para patunayan ang pagkakamag-anak. Ngayong araw ako ay narito upang maging saksi. Kung sino man ang magtangkang mandaya, siguradong pahihirapan hanggang mamatay. Upang maibalik ang dangal ng hari ng mga lobo. Pinuno ng bansa, huwag mag-alala. Ang dating hari ng mga lobo ay may malaking ambag sa bayan. Sino man ang mga has na manira sa dating hari ng mga lobo, hindi ko rin ito palalampasin. Sobra ka na. Ikaw ay peke. Bakit ikaw mauuna? Natatakot kang mahuli kaya gusto mong mauna. Wala akong pakialam sa'yo. Naghalo ang 2 patak ng dugo. Tiyak na mag-ama sila. Mali ba talaga ako? Imposible. Hindi ito maaari. Ngayon, wala ka nang maipagtatangol. Nagkasala ka sa hari. Maaari ka nang mamatay. Hindi pa ako nagpapatunay ng dugo. Bakit mo nasabi na peke ako? Kailangan pa bang patunayan? Alam naman ng lahat na ang dating hari ng mga lobo ay may isang anak na babae. Huwag mo nang sayangin ang oras. Magsilbi. Kunin ang babaeng ito. Lahat umatras. Hayaan siyang magpatunay. Hayaan siyang suriin. Pinuno ng bansa. Ngayon malinaw na ang lahat. Bakit kailangan pang mag-abala? Dahil ako ang nagpapanatili ng katarungan, kailangan kong maging makatarungan. Bakit hindi siya magpasuri ng dugo at magtatapos ka agad? Pero, tama na, desisyon ko na ito. Salamat mahal na pinuno. Halika. Magsimula na tayo. Nagsama na ang dugo. Ang dugo ng 2 tao. Bakit naghalo ang dugo nila? Tiyak na minanipulan niya ito. Kasinungalingan. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw, hamak na taga-bundok. Paano mo nagawang sumalungat sa akin? Hari ng Hilaga, gusto mo bang mag-alsa? Pinuno ng bansa, tiyak na minanipulan niya ito. Kung hindi, paanong ang 2 patak ng dugo ay naghalo? Si Marco ba ay may 2 anak na babae? Dahil ang pagsusuri ng dugo ay hindi tiyak. Meron akong isa pang paraan. Pwedeng subukan. Anong paraan? Ang jade pendant ng pangil ng lobo ay kumikilala sa may-ari. Ang taong laging nagsusuot nito, kapag pumatak ang kanyang dugo dito, lalabas ang dugong lobo na nakatingin sa buwan. Mabuti. Ang parang ito ay makakapagpatunay ng katotohanan. Hindi ako pumapayag. Ang paraang ito ay kalabisan.
Natatakot ka ba? Ano ang kinakatakutan ko? Hayaan mo munang subukan si Sofia. Sige. Patutunayan ko kung sino ang tunay na anak ng hari ng mga lobo. Bakit ganito? Peke talaga. Bakit may reaksyon? Marco, ito ay nagpapatunay na ikaw ay nagkasala ng paghihimagsik. May sasabihin ka pa ba? Bago pa malinaw ang katotohanan, sino ang mga has gumalaw kay Mila? Pinuno ng bansa, ang mga ebidensya at saksi ay narito na. Ano pang dahilan para hindi patayin ang babaeng ito? Ang isang babaeng tulad niya, sadyang lumapit sa hari ng mga lobo ng bansang dragon. Maaring mayroon siyang masamang layunin. Kung siya ay magtagumpay, ang bansang dragon ay nasa panganib. Hari ng mga lobo, ano ba talaga ang nangyayari? Malinaw naman, tiyak na si Marco ang gustong agawin ang kapangyarihan ng hukbo. Ito ay isang sadyang pagpapanggap na biktima. Akala ko ang aking ama ay, Isang dakilang bayani na kayang yugyugin ang mundo. ngunit siya pala ay, Isang taong sakim sa kapangyarihan. Huwag mong sabihin iyan tungkol sa aking ama. Ikaw ay isang peke. Kung magsasalita ka pa ng isa, papatayin kita agad. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit ninyo para siraan kami ng aking ama. Kami ay nagkahiwalay ng 18 taon. Ayoko nang mahiwalay pa sa aking ama. Ang ingay ninyo. Marco, niloloko mo ang pinuno. Sinusubukan mong agawin ang kapangyarihan ng militar ng bansang dragon. Nag-iipon ka ng kapangyarihan sa pamamagitan ng hukbo. Kung hindi kita papatayin ngayon, sa hinaharap ay walang katapusang problema. Mga tauhan, patayin ang mga rebelde. Hari ng Hilaga, nagre-rebelde ka ba? Kahit nasa iyo ang hukbong selyo, pinamunuan ko ang hukbo sa loob ng maraming taon. Lahat ng sundalo ay sumusunod sa akin. Pinuno ang ginagawa ko ay para sa kapakanan ng bansang dragon. Pinuno, ang hari ng Hilaga ay matagal nang may balak na mag-alsa. Ngayon kahit mamatay man ako, hindi ko siya papayagang magtagumpay. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Mila, Mila, Tatay, tingnan mo, ako talaga ang anak mo. tatay, pasensya na sa'yo. Pinahirapan kita. Nagpapanggap kang anak ko. Ano ba talaga ang balak mo? syempre kunin ang buhay mo. Pinatay mo ang tauhan ko, hindi kita papatawarin. Pinagplanuhan mo ang lahat ng ito. Hindi ba gusto mong agawin ang kapangyarihan ng militar? Hindi kita papayagang magtagumpay. Akala mo kaya mo akong patayin? Tingnan mo ang iyong kamay. Paano nangyari? May laso ng jade na ibinigay niya sa'yo. Marco, patay ka na. Itong lason, ako lang ang makakalunas. Hindi kita ililigtas. Iligtas mo ang tatay ko. Buhay kapalit ng buhay. Ngayon, hawak ko ang lahat ng kapangyarihang militar. Anong karapatan mo para makipag-negotiate sa akin? Huwag mo siyang hilingan. Ang buto ng hari ng mga lobo ay matigas. E di hintayin mong mamatay ka. Tawagin ang manggagamot. Hindi na. Gabriel, gusto mo lang naman ang puso ko, di ba? Ibibigay ko sa kanya. Basta iligtas niya ang tatay ko. Huwag kang padalos-dalos. Hahanapan ko ng paraan para iligtas ang tatay mo. Hindi na makapaghintay ang tatay ko. Gawin mo ito! Paano ko ipapaliwanag ito sa tatay mo? Sa tingin ko, maintindihan ako ng tatay ko. 18 taon. Ang pagkikita ay paghihiwalay. Talagang pinaglalaroan tayo ng tadhana. Bakit ka nandito? Gusto mo bang iligtas ang tatay mo? Basta iligtas mo ang tatay ko, iaalay ko ang aking puso kay Gabriel. Ngayon, gusto mo na? Ayoko nang mawala ng ibang mahal sa buhay. Kung malaman ni Marco na ginawa mo ito para sa kanya, ganito, masasaktan kaya siya. Gusto ko lang iligtas ang tatay ko. Buhay kapalit ng buhay. Sige, gawin mo. Ipadala mo na sa kanya ang antidote. Gusto ko ng video para makita kong ininom niya.
Saka ako kikilos. Alam ko nang darating ka. Inihanda ko na para sa iyo. Ang hari ay may isang salita. Nakita mo na ang video. Gawin mo na. Pinuno ng bansa. Nasaan si Mila? Sabihin mo, nasaan ba talaga si Mila? Ang lason ko. Paano naalis ang lason ko? Pumunta siya kay Haring Ricardo. Ano? Ang hayop na Haring Ricardo. Ibinigay ni Mila ang kanyang puso kay Gabriel Fernandez para mabigyan ka ni Haring Ricardo ng antidote. Mila, Haring Ricardo, papatayin kita. Hayop ka, bitawan mo ako. Kumalma ka muna. Ang ating plano ngayon ay kung paano papatayin si Haring Ricardo at Gabriel Fernandez para ipaghiganti si Mila. Pinatay nila ang anak ko. Wala akong pakialam kung sino siya. Papatayin ko siya. Huwag muna kayong magalit. 18 taon ang nakalipas, alam ko na si Hari ng Hilaga ay may balak na mag-alsa. Sa loob ng maraming taon, hinahanap ko ang kanyang mga kahinaan. Mayroon siyang lihim na pabrika ng armas. May malaking hukbo siya na kanyang kontrolado. Kahit sino na may kaugnayan sa palasyo ng Hari ng Hilaga, sa kanilang mga katawan at sa kanilang mga armas, ay may markang krus. Kung gayon, ang asawa ko ay pinatay din niya. Ngayon, pinatay niya ang anak ko. Kung hindi ko siya durugin hanggang sa buto, hindi na ako magiging tao. Kung maagaw natin ang kanyang sibat ng Diyos Dragon at sirain ang kanyang pundasyon, tiyak na magkakawatak-watak ang kanyang hukbo, si Hari ng Hilaga. Gagawin ko siyang magbayad ng dugo para sa dugo. Nakakasuka. Gino, unang beses mo bang pumunta dito? May libre ba sa unang beses? Anong klaseng libre ang gusto mo? Anong mga laro ang meron dito? Lahat ng klase, may mga bagay na naiisip mo. At pati na rin ang mga hindi mo inaasahan. Talaga? Gusto kong makita si Itim na Dragon. Si Itim na Dragon ay abala, karaniwan ay hindi tumatanggap ng bisita. Ibig sabihin, pwede? Natatakot lang ako na baka wala kang lakas ng loob. Anong ibig sabihin? Russian roulette. Hindi ako mamamatay. Lalabas siya para makipagkita sa akin. Di ba? Sir, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Kung magkamali ito, baka mamatay ka. Namatay na ako dati. Ano naman kung mamatay ulit? Tara. Ito, may maglalaro ng Russian roulette, saka isa na namang hindi takot mamatay. Ang tapak. Hindi lang alam kung swerte siya. Che! Medyo kawili-wili. Yung taong naglaro ng Russian roulette last time, 2 metro na ang damo sa libingan niya. Dragon, isa lang siyang payaso. Ituloy na natin. Mahal, babalikan kita mamaya para maglaro. Hintayin mo ako. Ikaw ba ang maglalaro ng Russian roulette? Ikaw ang Itim na Dragon. Sabihin mo ang gusto mo. Sabihin mo sa akin ang ginawa mo para sa Hari ng Hilaga, mga kahiyahiyang gawain. At saka, isuko ang sibat ng Diyos Dragon. Naghahanap ba ng kamatayan ang matandang ito? Ang sibat ng Diyos Dragon ay buhay ni Itim na Dragon. Gusto niyang patayin si Itim na Dragon.
Sir, narinig mo, hinahamon mo ang lungsod ng kalayaan. Dahil narito na ako, ngayong araw lalabas akong may dalang sibat o mamamatay dito. Sige. Isa kang matapang, pumapayag ako. Laysa, laruin mo siya. Opo, Ginoong Dragon. Tao, dalhin ang revolver. Hindi ko pa alam, pare, ano pangalan mo? Marco. Ginoo, ang laro ng Russian roulette. Alam mo naman di ba? Isang revolver, 6 na silindro. Pwedeng maglagay ng hanggang 5 bala. Ako ang host. Hindi kita pahihirapan. Sa unang round, ako muna. Ikaw naman. Sa tingin ko, matanda ka na. Huwag ka nang maglaro ng larong ito para hindi mauna ang matanda sa bata. Masama iyon. Ako ay mainipin. Walang saya ang isa-isa. 5 bala ang masaya. Gusto mo bang mamatay? Maglagay ng 5 bala ng sabay. Ano ba ang matinding galit mo kay Hari ng Hilaga? Pagpatay sa asawa ko, hindi mapapatawad. 18 taon na ang nakalipas. Pinatay ni Haring Ricardo ang pamilya ng Hari ng mga Lobo. Posible bang ang taong ito sa harap ko ay ang Hari ng mga Lobo? Ilagay ang 5 piraso, magpapasya ng buhay at kamatayan, at maghihiwalay ng mataas at mababa. Ano sa tingin mo, Sir Marco? Sige. Ang tapang mo, kung makaligtas ka sa laro, magiging panauhing pandangal ka ng lungsod ng kalayaan. Isang beses lang ang pagkakataong mabuhay. Ikaw na muna. Lisa, mamatay man o mabuhay, mula ngayon, ang iyong pamilya ay hindi magkukulang sa pagkain at damit. Salamat, Sir Marco. Ikaw naman, Marco. Reyes Miguel, huwag kang bumaril. Tigil na tayo sa sugal. Bakit ka nandito? May balita akong natanggap na nasa panganib ka kaya pumunta ako. Marisa, kahit ikaw ang pinakamayaman sa bansang Dragon, pero ito ay sugal ng buhay at kamatayan namin niya. Anong kaya mo? Para manghimasok sa teritoryo ng Hari ng Hilaga? Bibigyan kita ng 10 bilyon. Tapusin na ang sugal na ito. Pera? Ako si Itim na Dragon, mukha bang naghihirap sa pera? Pero sa ganitong tingin, ang Reyes Miguel na ito sa paningin mo, mahalaga pa rin, di ba? Talaga? Nagkakahalaga ng 10 bilyon? Ang hamak kong buhay ay hindi ganyan kalaki ang halaga. Huwag! Para kay Santos Liana at Bautista Mila, kailangan kong pumutok ang baril na ito. Hindi na talaga kita maintindihan, pero sa'yo, nakikita ko ang anino ng isang dati kong kakilala. Kanino? 18 taon na ang nakalipas. Ang karangalan ng Bansang Dragon, ang hari ng mga lobo ng Bansang Dragon? Sir Itim na Dragon, kilala mo ang hari ng mga lobo ng Bansang Dragon? Minsan lang. Noon, ang hari ng mga lobo ay mag-isa noong pumunta siya sa digmaan. Ganito rin ang kanyang titig. Salamat sa papuri. Huwag! Ilibing ng marangal. Sobrang tinakot mo ako. Sinabi ko na magtiwala ka sa akin. Imposible. Ito ay talagang imposible. Maliban na lang kung ikaw ang hari ng mga lobo ng Bansang Dragon. Kung hindi, talagang imposible ito. Hindi ko rin kayang sumalo ng bala. Tama ka. Ako ang hari ng mga lobo ng Bansang Dragon. Ngayon pumunta ako upang kunin ang sibat ng Diyos Dragon. Para patayin ang hari ng Hilaga. Ikaw nga, dangal ng Bansang Dragon. Hari ng mga lobo ng Bansang Dragon. Oy, anong ginagawa mo, Dragon? Ginungwin. Tuloy po. Hari ng mga lobo. Noong araw, sumunod ako kay Haring Ricardo sa pilitan lang iyon. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang lihim na nagtatanim ng sarili niyang kapangyarihan, naghahanda para mag-alsa. Araw-araw akong natatakot at nababalisa. 18 taon na ang nakalipas, ang marka ng krus ng palasyo ng Hari ng Hilaga. Ginawa ninyo yon.
18 taon na ang nakalipas sa gitna ng malaking digmaang iyon, mga natitirang sundalong talunan lamang. Kung hindi ako iniligtas ng hari ng mga lobo, sana matagal na akong namatay sa digmaan. Ibibigay ko na ang sibat ng Diyos Dragon para matulungan kayo. Upang tuluyang lipulin si Haring Ricardo. Ang pumatay kay ate nun ay si Haring Ricardo. Sa pagitan ko at ni Haring Ricardo. Kung hindi siya ang mamatay, ako ang mamatay. Uy tatay, ganap na akong gumaling. Pumunta tayo sa auction mamaya. Kukunin natin ang selyo ng unang emperador na nawala ng 1000 taon at saka tayo ay makakapag-alsa ng lehitimo. Sige po. Marco, loko ka. Nasaan si Haring Ricardo? Bakit ko sasabihin sa'yo? Hahaha. Kung hindi mo sasabihin, papatayin kita. Pinalitan ko na ang puso ng anak mong babae. Dumadaloy sa aking katawan ang dugo ng anak mo. Kaya mo ba akong patayin? Ano ba talaga ang gusto mo? Masyadong madali para sa'yo ang mamatay. Gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Itim na dragon. Itim na dragon, magkaalsa ka ba? Kayo ni Haring Ricardo ay magkasabwat. Dapat matagal na kayong patay. Umalis ka muna. Ito ay sa pagitan naming dalawa. Opo. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Tatanungin ko ulit. Nasaan ang hari ng hilaga? Hindi ko alam. Sasabihin mo ba o hindi? Sa subasta. Ang hari ng hilaga ay nasa subasta. Ano ang ginagawa niya sa subasta? Nakuha niya ang selyo ng imperyo. Sinusubukang agawin ang trono. Ambisyoso. Kamatayan. Nasaan ang bangkay ng anak ko? Sa palasyo ng hari ng hilaga. Palasyo ng hari ng hilaga. Ginamit ang puso ng anak ko para pahabain ang buhay mong hayop. Hindi ka karapat-dapat. Ngayon, ipaglalaban ko ang katarungan para sa kanya. Itim na dragon, ihatid mo ang bangkay niya sa hari ng hilaga. Opo. Hahanapin ko ang bangkay ng anak ko. Papatayin ko ang sinumang humarang. Papatayin ko ang Diyos na humarang. Santos Liana, Bautista Mila, pupunta na ako para ipaghiganti kayong dalawa. Marco, bakit ka narito? Bilang hari ng mga lobo ng Bansang Dragon sa ganitong okasyon, paanong wala ako? Ang hari ng mga lobo ng Bansang Dragon ay walang tunay na kapangyarihan. Ang mga bagay dito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. May pera ka ba? Wala kang dapat ipag-alala, may sarili akong paraan. Sige. Talagang mapagmataas na hari ng mga lobo ngayon. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang yaman mo na makipag-agawan sa akin. Tumigil ka sa kakabulaklak, simulan na natin. Binabalaan kita, ito ay isang pinakamataas na subasta. Kahit ang pinuno ng bansa ay walang karapatang mamahala. Kung maglilikot ka rito, tiyak na hahatakin ka palabas at pupugutan ng litid at balat. Hindi pa tiyak kung sino ang pupugutan. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ang dami mong satsat. Auctioneer. Simulan na natin ang unang item.
Unang item, ulo ng Jade Buddha panimulang bid, 30 milyon. Ang bawat tawad ay hindi bababa sa 1 milyon. Unang item 30 milyon na kaya mo ba ito? 30 milyon akin na. 30 milyon isang beses. 30 milyon dalawang beses. 30 milyon tatlong beses. 31 milyon. Katatapos ko lang magtawad, sino ang pabor? Sino ang tutol? Ginagamit mo ang kapangyarihan. Nakakasuka Hump, walang katarungan sa lakas. Ang gusto ko kailangan kong makuha. Talaga? Kung ganon makikipag-agawan ako sa'yo ngayon. Marco, ano ang gagawin mo? Sindihan ng ilaw. Auctioneer, may nagkakagulo dito, ilabas siya. Hari ng mga lobo, sigurado ka bang gusto mong magsindi ng parol? Marco, sira ba ang ulo mo at nangahas ka pang magsindi ng parol? Alam mo ba kung magkano ang mga gamit dito sa venue? Ikaw na mismo ang naghahanap ng kamatayan. Wala kang masisisi kundi ang sarili mo. Ang magsindi ng parol ay nangangahulugang lahat ng mga produkto sa venue ay sayo. Bawat parol na sisindihan, dodoble ang presyo. Ganon din ang susunod, maaaring magsindi ng hanggang 7 parol. Kung hindi ka magbabayad pagkatapos manalo o sadyang manggulo, ayon sa patakaran, kukunin namin ang iyong litid at balat. 2 parol ang sisindihan ko. Kukunin ko itong Jade Buddha head. Sadyang sinasalungat mo ako, di ba? Oo, ano ngayon? Hintayin mo ako. Auctioneer, susunod na item. Opo, Ginoo. Ang susunod na item, ang Imperial Seal ng unang emperador. Simulang presyo ay 50 bilyon, bawat tawag ay hindi bababa sa 50 bilyon. 100 bilyon. Marco, nakikita mo ba? 50 bilyon. Kung maglalakas loob kang magsindi ng mga ilaw ng langit, hintayin mong mapulbos ang iyong buto. 100 bilyon, talagang mayaman ka ah. Ang yaman ko ay katumbas ng isang bansa. Ano naman ang maliit na halagang ito? Sindihan lahat ang 7 ilaw ng langit. Ang subastang ito, 7 ilaw ng langit lang ang maaaring sindihan. 350 bilyon, babayaran mo ba ng buhay mo? Babayaran ko ito gamit ang buhay, pero hindi ang buhay ko. Hari ng mga lobo, sigurado po ba kayo na gusto ninyong sindihan lahat ang 7 ilaw ng langit? Oo, 7 ilaw ng langit. Sindihan na ngayon. Sa tagal kong naging auctioneer, ngayon ko lang nakita ang isang taong kasing generous ni Hari ng mga lobo. Talagang karangalan ng bansang dragon. Wala nang sasabihin pa. Sige, sindihan na. Lumalaban ka sa akin? Gusto mo bang mamatay? Gusto mo bang mamatay? Sa subasta, bawat isa ay may sariling kakayahan. Hindi ka ba marunong makipaglaro, prinsipe? Tagapagsubasta, kunin ang taong ito na nagdudulot ng kaguluhan, ilabas siya, hilahin ang mga ugat at balatan ang balat, durugin ang buto at ikalat ang abo. Sa palagay ko, ikaw ang nagdudulot ng gulo. Pumapatay ka ng 7 ilaw ng langit, gago? Kaya mo bang bayaran? Kung hindi yan kaguluhan, ano pa? Ano ang batayan mo? Sigurado ka bang hindi ko kaya? Kung kaya mong bayaran, ibibigay ko ang buhay ko. Sige. Iyan ang hinihintay ko. 350 bilyon. Kahit ang pinakamayaman sa bansang dragon ay hindi kayang maglabas ng ganyang halaga. Paano kung dagdagan pa ng buhay ni Gabriel Fernandez? Anong sabi mo? Prinsipe? Sapat na ba ito? Haring Ricardo, sapat na ba ito? Pinatay mo ang aking inampon? At kinuha mo ang puso ng aking anak na babae? Dapat siyang mamatay. Ngayon hawak ko ang kapangyarihan ng militar ng bansang dragon. 1 milyong sundalo ang nasa ilalim ko. Pinatay mo ang aking inampon? Dudurugin kita ngayon din. Wala kang pag-asa. Nayanig na ang iyong pundasyon. Tingnan mo ito. Sibat ng Diyos Dragon, itim na dragon, traidor ka, papatayin kita. Ikaw na isang taksil at rebelde. Kung sasama ako sa iyo, hindi ba ako magiging traidor sa bayan? Ang gumagawa ng masama ay nabibigo sa sarili. Ngayon, ang iyong araw ng kamatayan? Akala nyo kayo lang ang makakapatay sa akin? Walang pag-asa. 18 taon na ang nakalipas. Ikaw ba ang pumatay sa asawa ko? Sinira mo ang drug cartel, pinutol mo ang aking pinagkakakitaan, pinutol mo ang kita ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Papatayin kita.
Galit ka lang pero wala kang magawa. Tulad ng 18 taon na ang nakalipas, bago mamatay ang anak mong babae, humihingi siya na iligtas ka. Iyan din ang ekspresyon niya. Ako, ang hari ng Hilaga, ay namumuno sa isang teritoryo at mayroon akong 1,000,000 sundalo. Sa palagay niyo ba mapapatay ninyo ako? Mga walang kwenta, mamatay na kayo. Sa wakas, nakapaghiganti na ako para sa inyo.